Hello po, I am Samuel Espanak. I graduated last year, July 2025. Then, first job ko Samsung, Samsung Electromechanics Philippines. Then, my department is research and development. So, I am a research and development engineer. So, to introduce first the company, so Samsung Electromechanics Philippines po. Ito po ay mga gumagawa ng mga electronic chips composed of first is MLCC, multi-layered ceramic capacitor, then inductor, then tantalum, then chip R. So po, I belong to chip R po. Pero ang pinakang department ko po is research and development for chip R po. Ayun po. So, puwede niyo po bang i-describe yung manufacturing process po na nangyayari po sa Samsung ano po, sa Seinfeld po? So ito, bawat product ay may specific processes. So chip R lang ako, so specific process lang ng chip R yung alam ko. So as a research and development engineer, in chip R, we are divided into two products, thin film and metal. So in thin film, we use material like alumina substrate. Ito yung ano siya, parang yung mabilis mabasag, para siyang, yung parang sa paso, ganun. Tapos, yun, unlike the other product, they use metal. In our in thin film, since ako ay in thin film product, first process is scribing, where the alumina is being scribed by a laser. Ito yung parang nagbuo ka dun sa substrate. By the way, yung substrate ay parang box lang. So parang measurement lang niya ay 70 by 60 mm, ay cm. So ganun lang siya kaliit. Tapos, bale ano pala, depende pala ito sa product. So, first introduce ko muna yung bawat model. So, ang pinakamaliit na model is 0402, then 0603, then 1005, then so on yung malalaking product na. So, right now, we are developing 0603. Um, ito yung sobrang liit na parang mas maliit pa sa ano ng bigas ganun. Then, and 1005 yung recently na ginagawa namin ngayon. And first, to introduce our processes in thin film and chip R po, yun nga yung sinabi ko, scribing, yung where laser yung nagkakat, pero not totally mapuputol yung substrate, but mauuka lang. Parang ano lang siya. Bibigyan mo lang na may tinatarget kami specific depth para maputol yung part na yun. The next one is printing. Printing is printing of the terminal. So, yun, mahirap kasi i-describe yung chip. So, bale, ang chip namin ay rectangle. So, yung left side and right side, meron siyang tinatawag na C1 terminal. Yun yung C1 terminal bundle. Then, yung nasa gitna, yun yung resistor. So, yan. So, sa printing, ipiprint muna yung C1, then C3. And afterwards, parang magkakaroon ng strippable. So, strippable yung parang nagdi-divide dun sa mismong sa mga chips. Kasi sa isang aluminum substrate, yung 70 by 60 cm, composed of 1,000 chips na yun. Then, printing, yun yung nagkaano.
para magkaroon ng C1 bandwidth. Then C3, yung skippable print. Ayun pala, additional lang sa scribing. Scribing ay yung, diga, sabi ko nga, ang isang material ng substrate, yun yung nagpuputol. So, pag siya yung nagputol, composed of many lines na nagga-guide once ito yung mapupunta sa termination process na i-discuss mo later. So, moving forward sa printing, dadaan naman siya ng sputtering. Sputtering ay yung nagbibigay siya ng resistance value dun sa space mo chip. Since chip R, it means chip resistor po. And afterwards nun, may tinatawag tayong trimming. Trimming ay yung kinakat yung chips sa gitna. So, trimming composed of different cut kasi um, ang daloy ng kuryente doon sa chip, hindi pwedeng straight line. So imagine nyo na lang na parang pa-snake. Tapos yung cut ay alternate pero hindi napuputol yung chip. Parang ganun. Depende na lang sa requirement. The next one is yun, dadaan siya ng G2. So G2 yung mismong pag-aano ng parang code siya for the resistor. So after nun, yung G2, siya paste pala siya. Dadaan naman siya ng annealing. Then afterwards is curing. So sa curing, ito yung parang magsasolidify ng G2 para kasi paste siya. So kailangan intact yung paste dun sa chip. Kasi meron siyang tinatawag smudge. Smudge is yung parang pang-move ng paste sa isang chip. So dapat meron kami mga standards na need na halimbawa sa requirement na ganun specific thickness. So yun lang dapat yung Then afterwards, after siyang ma-cure, ito na yung process ko. Yan. Yung paunang process, hindi ko siya masyadong gamay dahil process siya ng aking mga colleague ko. So this determination, ito yung break na yung chips. So first is stacking. So, di ka para siyang pa-box. So, mapuputol siya into strips naman. So, para siyang vertical strips. After nun, i-spatter ulit siya. Or C2 naman. Yung C2, yun yung pagkakapitan ng plating. So, ito. After, after spattering, doon naman siya second breaking na mabe-break na siya into chips. So, ito na mismo yung actual product. Doon mo makikita yung doon sa process na yun, since ako yung involved doon, mostly ang um, may tinatawag kami CPK. So, CPK is yun yung parang, halimbawa, ang target namin 1.67. Then, mayroon kaming target specs for that chip. So, dapat yung CPK, yun yung mag-identify kung mataas ba yung, I mean, nasa tamang form ba yung chips, like ayos yung pagkaka-break, hindi siya deform, hindi siya twist, hindi siya size NG. Yun, size NG yung mga term namin for irregular shape. Yan. So, doon ako nakatoka. Dapat i-maintain ko yung 1.67 above na CPK for us to achieve the target and requirement of Korea or counterpart ng SEMFIL. Kasi itong mga ginagawa pala namin as a research and development, ito'y parang
hinihingi ng vendor. So, vendor yung halimbawa, Apple, ganun, Intel, at marami pang iba. Since all of our gadgets naman requires a resistor. So, depende na lang kung anong model. Yan. So, going back to second breaking, dito yung breaking of chips. Then, afterwards, isosort pa yun. Although meron naman siyang sorting for second breaking, isosort ulit siya para matanggal naman yung mga white air. Mga white air ay yung mga excess. Kasi dun sa alumina substrate namin, hindi naman siya totally sagad na from corner to corner ay ano siya, mga chips. So, meron siyang designated lang na part na ibe-break. Tapos yung mga gilid, yun yung tinatawag na white ear. So, after second breaking, yun yung sinasort, mga white ear. Tapos mga deformed shape, irregular shape, mga size NT, shape NG. After nun, pupunta naman siya ng plating. So, plating, yun yung magbibigay ng kuryente dun sa ating chip. So, yun nga. So, as I discussed earlier, yun, trimming yung parang nagpipigil sa flow ng kuryente. So, yun nga, as resistance, definition, resistance to flow, ganun. So, yun din para additional din. Ang trimming ay ang heart ng chip R kasi doon nakabase yung resistance value. Ayan. Sa plating, ang mechanism naman siya ay ibababa sa isang solution, chemical solution. Tapos, may designated current. Then, tapos may requirement kami for thick. After nun, ang goal ng plating, mayroon kaming tinatarget na thickness. So once ma-achieve yung thickness na yun, CPK ulit, CPK base ulit, greater than 1.67, edi good na po yung chips. Afterwards, pupunta naman siya sa end line mismo. So end line, nakahiwalay siya na planta sa mismong bulk 1 namin, bulk 2 ganun. Bulk 1 yung mga naunang process na ko. Bulk 2 yung middle, then end line yung aking part. Simula stacking. Though, after plating, pupunta na siya sa inspection. So, inspection, yun naman isang machine siya na may different cameras. Parang 6 cameras yata yun. Then, didetermine isa-isa yung chips. So, ito na malalaman talaga yung actual yield na makikita. Let's say, 97% yung good, 93% yung mga NG chips. So, yun, ina-adjust din yun. Depende kung anong parameter ang gagawin. Afterwards, yun, marami siyang dadaan ng gate checkpoints, quality gates. Yun kasi hindi lang siya kami mismo nagpa-process. Bawat process, meron siyang tinatawag na MPQA, quality, na mass production quality, to check if yung ginagawa ba namin chips ay pasok din sa aming standards, sa specific requirements, para wala na nangyayaring falsification. And afterwards ng bulk inspection, yun nga, dadaan siya ng quality. Then afterwards, ay sorting ulit. Then taping naman, yun yung kasi tinetape, ano siya, nakareel siya sa bilog. So, parang may yung isang lagayan dun sa isang tape. Tapos, para siya talagang may compartment isa-isa. Tapos, nakaroll yun. Kasi isang ganun, minsan 10K chips. Yun lang naman. More on general pa siya. Ang aming product talaga ay course ng maraming processes and sub-processes. And medyo hindi ko pa siya masyado fully adapted. Dahil sa start lang din ako dito. Okay. Yun lang po.
Okay po, Engineer. To further clarify lang po, we will ask some questions po about sa production po ng chip resistors po, gaya po ng na-mention niyo. Bale, first question po Sige lang. ay paano niyo po naki-keep na Magkano sakto lang sahod? yung Sakto. paano niyo po naki-keep na sakto lang yung lapot ng paste habang mabilis po yung screen printing? Ayun, may tina-target kaming viscosity doon. Um, Basta meron kaming tinatawag na standby time. So, dapat yung after mo, sinaset up pa kasi yung printing. Eh. So, dapat yung viscosity niya, after yung, halimbawa, nagsaset up na. Tapos, bine-blend pa siya. Yun pala may na-forget ako. May bine-blend pa siya doon. Tapos, meron silang measurement ng viscosity. After mo siya ma-measure, tapos kailangan mo siyang ilagay. Kasi after nun, parang if hindi na target dun sa isang specific time, kasi may standby time, specific time na isa-set up. Then yung processing time. Parang mag-iiba na yung pace niya kasi nasa labas na siya. Kasi lahat ng pace ay naka-seal sa isang room na meron ding required temperature. Medyo crucial yung printing, lalo na sa ganun. Kaya, So, ayun po. Follow up sagot ko po ba dun yung tanong? sa, opo. Bali, sa follow up naman po dun sa tanong na yun, sa about naman po sa squeegee pressure, paano nyo po tinitiyak na hindi po tabingi o makapal yung isang side para iwas dog ear? Alam niyo po yun? Meron silang alignment na ginagawa dun. Tapos, ang alam ko, ay oo, meron silang alignment. Tapos, parang meron silang gauge meter dun na once hindi pantay, saka malalaman na hindi balance yung squeegee pressure dun sa printing. Okay po, engineer. For further questions po, we will have my group mate uh, to ask about the laser trimming po. Good evening po, Engineer. Parinig po ba? Yes, sir. Ayan po. Bali, Engineer, may tanong lang po ako regarding po dun sa laser trimming po. So, una po ay, gaano po kahigpit po yung mechanical tolerances niyo po dun sa trimming, and paano niyo po na may make sure na hindi po nagkakaroon po ng micro cracks yung ceramic dahil po dun sa init po nung laser po? Yung sa training, hindi ko kasi talaga siya process. Pero based sa na-observe ko, alam ko kaya naman kahit ganun na lang. Meron silang maximum cut na alam ko below 20. Tapos kahit anong cut below 20 kaya nilang makat. Tapos hindi siya mababasag talaga. Tapos yung tolerance, di ko lang sure yung standard specs. Pero ang alam ko, may tolerance yun na microns lang din kasi maliit lang din yung chips. Okay po, Engineer. Thank you po. Next na tanong po ay about po sa pagluluto po or yung firing. Paano nyo po hinahandle yung pag-expand po or yung pag-shrink ng materials habang nasa loob po ng oven? Or paano nyo po naiiwasan na maghiwalay or mag-crack yung paste at yung ceramic? Ayun, pag naman pumasok na siya sa firing,
Ang pace naman, hindi siya, ano yun eh, maaabot ng 500 degrees. So, hindi talaga siya magka-crack. Ganun. Then, yung pace naman namin ay talagang compatible for that temperature. Tapos, yun nga, for chip resistor. Kaya, tendency, hindi talaga siya magka-crack. May tendency lang magka-crack siya yung mismong substrate na in relation siya naman siya scribing. Kasi mamaya, baka pala ma- malalim yung depth. So, yung pala, tapos sa firing, dun siya mababasa. Yun yung tendency ng connection ng scribing sa firing. Thank you po. Magandang gabi po, Engineer. Bali po, ang question ko po ay about po sa plating ng end cap po. Sa plating ng end cap po, ano yung pinakamahirap i-control sa mechanical side po? At paano niyo po nasisiguradong maayos yung coating nang hindi nasisira yung shape ng chip? Doon naman, bago siya, yun pala, ang NG sa plating, may tinatawag tayong twin chip. Yun yung siya yung magkapatong na chip. Then, meron din magnetic NG. Magnetic NG yung mga walang coat na chip. So, yan. Depende na yun sa mechanism. So, meron kaming horizontal na barrel, tapos meron din vertical. So, sa horizontal, dun yun madalas magkaroon ng mga NG dahil ang kanyang mechanism ay horizontal nga. Eh, yung solution ay hindi siya full dun sa barrel. So, ang tendency, pa-hexagon kasi yung aming barrel na horizontal. So, may part lang na parang after mong umikot, hindi naikot din yung tubig. So, parang may naiiwan dun sa taas, tapos meron napunta sa hawa. Yun. Sa vertical naman, edi parang pa-blender yung ikot. So, dun sa vertical, parang mas okay yung coating dahil paikot siya eh. Tapos, nasa baba lang siya compared sa vertical na parang pag umikot na galing taas, tapos bababa. Ganun. Tapos, um, yun. Mechanical parts yun lang naman pinagkaiba naman since dalawang method lang naman yung ginagawa sa plating. Okay po, Engineer. Thank you po. Good evening po, Engineer. Ang sunod pong question po ay about po sa high-speed check po or vision system. So, ang question ko po ay, sa bilis po ng mga feeders, paano nyo po nakakontrol yung vibration para hindi lumabo po yung kuha ng mga camera sa six-sided inspection? Doon naman, since nakapatong siya sa working table, alam niyo yung, imagine nyo lang yung, alam niyo yung longgan na kaya natin, parang ganun yung chip. Tapos, pero paikot siya, parang, so, ganun yung, niya. So, kapag galing sa feeder, pagbaba niya, tapos, lahat ng chip ay naka-top view. Bawal yung, ano pala, naka-upside down, upside. Basta lahat ng resistor ay naka-face sa pataas. So, yun. Meron siyang speed nung round table na makaka-capture nung camera. 6 camera naman yun. So, 6 sides siyang maan. Hindi ko lang sure kung ano yung specific speed na ginamit dun sa working table. Pero, ganun yung kanyang itsura. Yung parang langgam ng isang straight tapo. Pero pabilog ha. Pabilog ang ikot tapos ini-make sure na lahat ay makaka-capture.
Bali, follow-up question lang po. Ano po yung minimum threshold ninyo po para masabing reject ang isang part po? Ano po, Chappy? Bagay yata ang data ko. Ano po? Hello, rinig na po ba ako? Yes, sir, everything na po. Ang follow-up question lang po, ano po yung threshold niyo po para masabi pong reject po ang isang part? Yan, big question. Yan, bawat processes, meron talagang ikaw mga NG. So, depende yan per process. So, explain ko na lang yung sa outgoing since yung talaga mas nakikita since yield na siya chips na siya. So, halimbawa, damage yung C1, yung part. Yung C1 yung gray part Para siyang rectangle, tapos gray, tapos black gray. Pero yung itsura ng resistor. So, halimbawa may scratch yan, NG na yun. Tapos, halimbawa naman yung gitnang part na G2, misalign yung printing, ang defect na rin yun. Then, halimbawa naman, incomplete print, incomplete spatter, incomplete plating, tapos broken chips. Yun yung mga most common na na-detect din sa most common defect na na-detect sa inspection. Mahirap siyang i-imagine kasi wala akong pictures. Bawal kasi maglabas sa amin ng any data. Kahit sa phone, may speaker. So, bawal kung picture. Pero meron kaming tinatawag na mesh phone na for Samsung lang na pwedeng isend sa email. Nasagot ko ba yung tanong mo, Sir Raymart? Yes po. Thank you. Hello po sir, good afternoon. Good evening po pala. Parinig po ba ako? Yes po. Ayan. So yung tanong ko po pala ay about reliability and durability po ng ating product. So ang tanong ko po ay pagdating po dun sa board flex test po ng ating PCB, ano po yung madalas na parte na nasisira sa resistor? At saka pagdating po dun sa testing ay meron po bang pinagkaiba yun pong PCB ng pang smartphone, yun pong gadget compared po dun sa pangsakyan or yun pong automotive grade? Ulit, Choppy. Yan. Hello po. Hello po sir. Yung pong una Hello. kong tanong ay, hello po. Clear na po. Hello. Clear na. Ayan. Hello po. So, ang una ko pong tanong yung pong pagdating po dun sa board flex test po ng ating PCB, ano po yung madalas na nasisira sa ating resistor? Pag mismo application na, Yes po. kapag sumabog na, joke lang. Yung kasi joke pag sumabog yung phone nyo, hindi yun Hindi hindi ko lang sure kung wala pa ako narinig na ganun kung ano yung mismo nasabog. Pero since tayo ay more on resistance value, feel ko sa more on resistance lang yung baka connected lahat ng processes pero baka yung flow ng current sa resistor na halimbawa may lumampas na defect tapos yung pala nilagay sa PCB. Possible, yun yung one possible na naging error. Next one is yung shape na parang good naman sa aming part, same feel, pero pagdating sa product, medyo mahigpit.
So, ang tendency ay rejectin ng PC. Third one, may discoloration. Ngayon, may nag-encounter kami discoloration since sa firing ay high temp. So, tendency ay sa face medyo mag-brownish. Baka hindi pala detect ng inspection na brown. Tapos detect ay yung normal color na grayish part. So, yun. Pwede rin yung maging factor sa pagkasira ng chip sa PC. Sige. Nasagot ko ba ang Sir Wait James? lang. Yes po, sir. Tapos meron pa po akong isang follow-up question. Meron po bang Wala, ayoko pinagkaiba na. yung Sige. isa lang po, isa lang. Yung regarding din po doon sa Sige, testing, go. meron po ba tayong pinagkaiba ng testing yung pong pang smartphone compared po doon sa pang sasakyan, yung pong automotive grade? Magkaiba yun. Ang smartphone na resistor kasi ay IT. Iba pa yung sa automotive. So, mas mahigpit sa automotive kasi talaga ang pinaka-prior lagi ng every company safety. So, bago magbilaw sa quality ka dapat safe yung di pala. Basta yung product more on sa automotive mas mahigpit ang lahat ng processes dahil mas wide range yung kanyang application compared sa smartphone. Tapos yun, involved din ang buhay. So yun din, safety. Yan, ang Senfil ngayon, nag-switch na siya sa automotive. Kaya may plantang ginagawa. Tapos, yun, parang recently lang din siya nagkaroon yung automotive. Kaya, di pa rin kayo masyadong in-depth ganun ka. Kaya kung gusto niyo mag-apply, apply na kayo dito. Joke. Yes. Nasagot ko ba ito ng Sir James? Hindi ko siya Yes po. masyadong Pero, ang alam ko, lahat ng automotive chips, anong product, sobrang higpit ng bago siya mapuntang next process. Kasi, doon talaga, ang target ay high quality product. Grabe. Okay na ba? Hello? Audible Nasagot ba okay? naman Na po, ako sir. naglalag ako. Yes po. Mahina lang po ang signal ng Yeah. iba sa amin. Pero nasagot naman po yung aking tanong. Thank you po. So, na iba. Malinaw Sige. po, malinaw. Yeah. Pero yung yung mga reliability, sa padulong part yan eh. Yun. Kapag once na mag-failed siya, kahit na gaano pa kaganda yung previous processes, tapos mini-fail sa isang process, bagsak na yun. Failed na yun siya. Hindi na siya proceed. Yun lang. May questions pa ba? Meron pa as na sabi niyo po yung 0402 na yung maliliit pong na chip apo ang tanong po ay habang lumiliit po yung ang electronics at gumagamit ng mas maliit na chips nga po,
Paano po nagbabago ang mechanical design ng production line para ma-handle ang mga components na halos hindi na ho makita ng naked eye po na? Kaya pa naman siya makita. Kaso, more on optimization siya ng parameter. Ng, kasi, bago ka mag-develop ng chip, may binibigay si Korea na target, ganun. Since may data bank naman sila na parang basis. Kasi, sa maraming tigas na feel sa Philippine Samsung, meron tayo sa Busan, meron sa Vietnam, ganun. Pero mas advanced sa Korea. So, magbibigay ang Korea ng ganito. Mag-develop ka ng Offer O2. Bibigay sila ng specs. Tapos, or parang target, ganun. Tapos, ikaw na, mga engineers na magde-develop based sa baseline ng parameters na gagamitin nila. Parang same lang din sa halos lahat ng model. Nag-iiba lang siguro ay, yun nga, una, syempre dun sa amin, sa scribing. Scribing ay naghahati, di ba? Ng per chip. Nag-iiba din yung hati niya. Then, sa printing, yan. Sa ibang part naman, more on assistance na siya na para hindi mag-drift. Yan. Sa plating ay ganun din. May thickness na sinusunod. Yan. Ganun lang. Thank you po sa Offer Auto is developing pa rin. Pinakamaliit pa rin yung O6. Pero meron ng Offer O2. O6, O3 lang yung mas common ngayon. Pero yun, ongoing na Offer O2. Another question po, engineer. About po sa automation and robotics po. Ano pong mga mechanical systems po ang ginagamit para po mapanatili na sobrang bilis po ng production nang hindi po nadadamage yung product? Um, dito, di mo siya yung makita talaga na robot yung more on robot arm lang. Na parang nakakabit sa isang working table tapos sila yung nagpipick and place sa ganito. Yun na yung sa mga high-end machine. Doon mo yun makikita sa MLCC kasi MLCC yung pinakamalaking product ng Samsung. Doon makikita yung mga robot arm na nagpipick and place na ganun. Yung tinatawag na automotive na yung machine na parang isang machine medyo malaki. Tapos marami ng parang sub-process tapos doon na ginagawa mismo. Tapos may robot arm. Parang robot arm pala yung nakikita ko. Pero meron na dito yung nagdadala ng mga gamit box. Parang nag-deliver lang. Pero robotics, yan, robot arm lang nakita ko. Tapos laging may cover yung mga machine para sealed yung mga product. Tapos walang contamination, walang person, etc. Ayun po, engineer. So may another question po ako. So regarding naman po sa maintenance po within po sa facility, i-ask ko lang po if nakaka-experience din po ba kayo ng downtime or bigla ang paghinto po ng production dahil po nagkaroon ng problema? Oo, usually, pag ganun, either material or yung machinery problem. Example, sa amin, may tinatawag kaming camber.
camber, yung substrate ay medyo nakabend. So, ang tendency second breaking, since ang second breaking ay strip na diga, pag dumaan siya dun sa breaking shaft at cam roller, ang tendency ay um, NG shape or bago pa siya ma-break, parang i-blow siya kasi nakataas siya eh. So, madetect siya as parang inverted strip ganun. E di mapupunta siya sa reload box. Yun yung isang instances na downtime kasi pag magre-reload ka, manually reload yan na parang pin set. Then sa ano naman, pag machine error, example ay sa probe ng trimming. Yung sa trimming ay puro laser, marami siyang wire. May tendency yung mga wire probe, pag sinaksak mo siya, yun pala yung isang part ay hindi ayos yung pagkakasaksak. Tinatawag silang probe, yung tip ng probe. So, ang tendency ay magkakaroon ng slight drift dun sa laser. Kahit ba small drift lang sa laser, it will affect the trimming part. Another one ay yun, yung ibang GUI ng machine ay hindi siya friendly sa tao. Let's say, itong, let's say, dirty cat, uncheck sa ano to, sa isang machine to. Dirty cat tapos hindi po lang siya, pag niran mo, hindi pa, dapat siya naka-uncheck. Pero hindi siya pantay dun sa dirty cat. Wait, medyo magulo yun. Basta yung words, hindi pantay dun sa corresponding pagchacheckan niya na box. So yun, parang vendor part na dapat na mag-aayos. Tapos, yun minsan pag may ginawang vendor na mali ang power scaling sa sputtering, tendency, iba yung mag-error. So, let's say, as na-identify mo isa siyang machine na gamitin per lote ay 2 hours. Tendency magiging 5 hours. So, that will be considered as downtime. Yeah. Maraming causes ng downtime, pati manpower. Pwede rin siyang mag-cost. Tapos, allocation ng machine, availability, hindi lang more on maintenance. Availability ng machine kasi nagisingit lang naman ng R&D sa mass production for their lot. Okay. Ayun po, bali engineer, may follow-up question lang po. So, during po dun sa production po, so meron po ba kayong ginagamit na sensors or any IoT systems po para mas mabilis pong ma-determine if may specific parts or components po na malapit ng mag-breakdown bago pa po tuluyang tumigil po yung pinakang production line? Dun sa process ko, second breaking, marami kasi siyang roller tapos dinadaan yung mga strips ay more on urethane belt. Belt siya na parang plastic. So, once na ma-wear out yun, hindi siya totally sensor. Parang number of cycle, ganun. Tapos, yun, more on siya specs. Hindi siya, alam ko yung kalimitan lang yung sensor na malalaman is magbe-breakdown na yun. Kasi halimbawa yung useful life lang pala nung part na yun ay 10 years. So, makikita naman siya sa, so, ang hindi na siya sakop namin. Sakop na siya ng equipment side. So, sila dapat yung mag-asikaso ng part na yun. More on useful life. Parang wala pa ako
experience na may sensor Okay po, or engineer. worn out, ganun. Pag ano, parang pag isip ko na ng worn out compared dati, ganun. Tapos nakaka-apekto na talaga sa lote. Tsaka lang siya ma-consider as replaced na. Okay po, engineer. Thank you po. Ngayon po, may ilang questions lang po kami tungkol po sa quality control and environmental stress testing Wait, po. Chappy. Ulit, Chappy po. Hello po. Okay na po ba? Yes po. Thank you po. Bali po, may ilang questions lang po kami tungkol po sa quality control at sa environmental stress testing po. Bali po, ano-ano po yung mga mechanical stress test na dinadaanan ng components bago po sila ma-ship sa clients? Ulit, mechanical ano? Mechanical stress test po. Like, Mechanical stress test. Parang wala akong na-encounter na mechanical stress test. Anong example sa inyo ng mechanical stress test? yung pong like thermal cycling or vibration test po. Meron pala yung sa ano. After mo siya ipasok sa taping, parang ilalagay mo siya sa isang container, tapos tatanggalin mo yung kanyang pagka-magnet. Kasi parang may part na magnet pa yun. So, parang mayroong ilalagay ka, itatap kang ah yung pang vibration, ganun. Tapos parang ikikis-kis mo rin sa ilalim ng metal container. Tapos, ano siya, nagmamagnet, nagalaw yung mga chips. Once na matanggal yung magnet, pag hindi na nasunod yung mga chips dun sa nasa ilalim, pwede mo na siyang i-ship sa vendor, sa Korea, ganun. Hindi ko lang tanda yung tawag, pero nagamit ko rin yun last time. Parang pantanggal lang siya ng magnet. Ganun. Sige po, engineer. Thank you po. Additional lang po ay, paano po Hello, may nagwo-work bayad yung... na to. Ano po? Last na, ano po, paano po Last na daw nagwo-work ha? yung HVAC at saka filtration system para po ma-maintain yung clean room Ulit po, standards? And paano po paano nagwo-work nagwo-work? yung mga yung HVAC tsaka po mga filtration system para po ma-maintain yung clean room standards and maiwasan po yung masira yung mga ceramic layers. Yan. Bago ka pumasok sa clean room, parang dadan ka sa isang confined space, tapos i-blow yung parang lahat, parang all parts, tapos magbubuga sa yung air. Tapos yun, parang malinis ka na. Pero doon sa part na may mga clean room, yan, regulated ang temperature, yan, well ventilated, tapos laging lahat nakamas. Parang balot na balot ka. Ang kita lang sa mata. Pagdating sa ganun ay more on facilities na yung mag-ano kapag yan, sa mga HVAC ganun. More on di ko sure kung ano yung mismong standard nila na pagdating sa clean room. Pero yun lang. Well regulate, specific temperature, ventilation well ventilated, tapos organized lahat kasi
pag hindi organized, kasi more on sa mga clean room, yun nga, mga screen making, kasi bago ka mag-print, may need kang screen. So, parang, syempre, bago ka magawa ng screen, parang maraming kailangan na, ano rin, parang ano rin parang may pinipaint ka doon. Yun. Medyo wide na yung standard ng clean room, kaya parang hindi ko na siya masyadong napag-aralan sa Sheffield. Okay po, thank you po. Tapos ano, sa clean room, medyo dim ang light. Ewan ko lang din kung bakit. Oh, last na daw Okay. yun. Medyo ka lang. May tanong pa po. Hindi, mas, sige lang. Ethanol. Paano ang treatment sa paglinis o paano pag, hindi ko sure yung paper na gamit. Meron silang paper doon na kulay blue. Tapos, yun ang pinantatanggal nila. Pero yun ay sa ano lang ha, sa unang process mo lang siya. Sa pang-clean. Kasi pag piprint mo, dapat malinis yung substrate, yung material. So, kailangang ethanol lang, ganun. Sa ibang processes, bawal na siyang gamitin yun kasi it will affect the resistance na. Management, alam ko, para ba management, like, nasa isang place, ganun, tapos, or how do they clean? Hindi, nakakapit siya dun sa ano sa parang papel. So, kahit anong piga ay hindi na yung kaya. Kasi konting lang naman ethanol. Tapos once na malagay na sa paper, ma-absorb na yung paper. So, wala naman. More on disposable na lang sa chemical waste yung papel na yun. Hindi ko alam lang kung anong tawag, pero specific siya for that kind of substance. Engineer, ito na po, last na po talaga. Last na question na po for Last na yan, this Jerome. interview. Apo, last na po. Bali, Sige. Send ko ano Gcash po ko later. yung, sige, send nyo na lang po. Joke lang. Joke lang. Bali, ano po ang, ob- ano po ang lahat ng, observe na safety practices po all throughout sa, sa SEMFIL? Yun. Pinaka-standard yung wear PPE talaga. Then, parang may pina-follow kong 5. Wear PPE, do not operate machine unless you are trained to. Do not um, operate machine under maintenance. Tapos, always follow the procedure. Then, huwag kang bypass ng machine, let's say. Pwede kasing yung mga doors, pwede mo siyang i-bypass. Like, skip door, uncheck mo lang. Pwede mo nang buksan. So, yun. Ano pa ba? Don't skip processes. Kasi pag miniskip kang process, baka ang tendency, maka-apekto rin sa iyo. Um, where PPE na pala. Ano pa ba? Yun lang. Know your chemicals. Bali po, Tapos pag remove ng,
ano po ang specific na PPE pong gamit in general po at saka doon po sa mismong process po sa chip R po? Ito, kahit hindi siya chip in general to, let's say, when you're moving a cart, tapos syempre mga heavy, siya, may mga metal kang dinadala na container. You must wear safety shoes. Meron naman sa'yong ibibigay sa field, yan. Then, let's say sa end line, medyo mainit doon. Bibigyan ka ng earplugs so that, yun, siyempre, ang capacity ng tao ay 90 decibel lang. So, once doon ka sa FIFA, tapos hindi ka magsusuot ng earplug, tendency, magkaroon ka na rupture sa iyong, tenga. Then, yun, sa gloves. Merong gloves kasi na for metal, kahit anong gawin mo hindi makakat. For substance like ethanol, pwede rin yun. Then for for girls, they always wear hairnet kasi girls are mahabang buhok, baka mamaya mapit sa machine, mamaya may lagas na So sa boys naman, yun medyo hindi lang siya bawal dito yung mahabang buhok. Bawal din magsuot ng jewelries. Kasi syempre, halimbawa kayo nag-operate na machine tapos may nalaglag doon. Eh di, tendency, may contam na yan kasi galing sa iyo. Malay mo, baka may pawis pang, bawal hikaw. Yan, lagi naka-indoor shoes kami pag nasa process. Or shoe rag. Mask when, yan, kapag halimbawa sa printing kasi baka mamaya pag nagsasalita ka, merong saliva na palang pumunta dun sa it will cause quantum bubbles dun sa printing. Mm, yun lang naman. Sa printing pala, dapat nakasmack yun yung lang naman. Half siyang, di kapag sa clean room, full body. Sa printing, kahit half lang. Tapos sa clean room, yun nga, full body, nakabalot, parang lumpia. Wala, yun na. Yun lang na Follow-up question lang po. Ayun. Engineer, last question po. May follow-up pa nga si Jerome, tapos ikaw may last. Parang naloloko niyo na ako. Hindi, joke. Sige. Yeah, meron pa po kasing last na last. So ito po yung last na last pa lang. So ang tanong ko po ay paano niyo po napoprotect yung mismong chip po from static electricity po during sa handling po ng buong process? Naka-shield ka mo? Hindi. Paano static electricity? Like yung sinusupply ng mismong plug from machine. Tapos, since operating machine ay yung ganun ba? Yes po. Tama ga yung galing sa supply. Tapos, since kailangan ng kuryente ng machine, yung electricity na galing sa machine. Tama ga? Saka rin po, engineer, siguro po yung sa handling po. Diba parang medyo sensitive din po yung ibang chips yung sa mga ganong factors po. So, paano niyo po na-handle yung ganong situation? Depende sa resistance. Kasi merong process na kailangan ng parang high voltage test, ganun. So, kailangan i-check yung
yung mismong voltahe na ano, parang di ko pa siya mismo nadadaanan yung part ng process na yun. Pero sa electricity, parang hindi naman siya talaga nakaka-apekto dun sa small chip. Unless high ohms na kailangan pumunta dun sa process na yun. Let's say ngayon, nagde-develop kami ng around 50k ohms. So it requires that process yung high voltage. Yan. Yun. Parang more on high ohms siya. Ah, in terms naman sa pag-ano sa electricity, parang wala pa ako na-encounter na sa bawat process ay mismo static electricity na nakaka-apekto sa chip. So, ayun po. Ang last na question na po ay ano po. I-PPM ko na lang po, engineer. Bali, Sige. maraming salamat po. Ayun. Magandang gabi po ulit. Uy, tawag dito. Ano ba to? Recorded to video, di ka? Apo. Hello? Hello? Hello po, hello Recorded po. to? Yes po. Sige. Narinig po ba ako? Make it ano na lang confidential. Yes, yes. Apo. Make it Sige po. confidential na lang, engineers, kasi yung mga sinasabi ko ay bawal talaga siya sabihin sa inyo. Cut nyo na lang ditong ano, last part. Anong SR code nyo pala? 22? Yes po, yes Hello? po. 22 po. Ano kayo, may PS2? Or ongoing ba? Pa rin? Meron pong nag-PPS2, meron pong nag-PPS1. As far as I know po. Okay, okay. Kinatawa. Sinong advisor ay si Sir A? Kami po. Hala ko. Hindi, mabait yan. Sir Alan, sinong panel? Nakaya ni ni Jolan. Sige, yun lang naman. Galingan nyo kaya niyan. Bale, maraming salamat po, engineer. Sige, Na lang po ulit. pamakdo to ha. Okay. Good luck. Oh, nataas ng kamay. Oh, picture. Wait lang.